Amen. Pwede ko po bang i-welcome ang lahat na mag-move forward para po makapag, ayun. So, let us occupy the front seats. Amen. Glory to God. Hallelujah. Woo! Alam niyo po ba na last Friday of the month na po ngayon. Ang bilis. 1 month done. Amen. 1 month gone. Ang bilis. Hallelujah. 11 months, kumbaga 11 months na lang ang natitira. Amen. Pero alam niyo, the Lord is so good. We heard a lot of testimonies, a lot of stories of breakthroughs. Buwan pa lang ng January, marami nang ginagawa po ang Panginoon. Praise the Lord! Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen! Kung ikaw yun, kapatid, may breakthrough ka nang natanggap ng 2024. Hallelujah! Kayo na mga nasa online, alam niyo kung ano yung mga nangyayari. Taong ito, we give God the glory. There's an addition in the family. Meron na naman kami baby Lior, and the Lior means my light. And we know that in our family, in our clan, the Lord has brought and confirmed that there is light. Amen. Yung mga ka-relative po namin na hindi pa nakakilala sa Panginoon, we pray that they will know Jesus as their Lord and Savior, and the light of Jesus shine forth in our clan. Amen. So sa umaga pong ito, amen, glory to God, we have made kumbaga may trainings po tayong lahat dahil we know that we're not only members of the church, we are leaders, amen. Kaya sa pagkakataong ito, amen, hindi po ako magpipreach ngayon. Glory to God. And the Lord has ordained, amen, a woman of God to deliver the powerful message of the Lord. Kaya po tayo po ay makinig. And I know that the Word of God is powerful and effective. Amen? Na kapag pinakinggan natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo tumitingin sa mga tao, kundi sa Word, because that Word is infallible, it is inerrant, walang kamalian sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay sharper than two-edged sword. Amen. Tumatagos sa ating mga puso. Amen. At talaga namang binabago tayo. Amen. Hallelujah. Amen. We're so excited sa umaga pong ito. At tinatawagan ko po. Amen, si Sister Jen para magbahagi ng salita ng Diyos. And naniniwala po ako na gagamitin siya ni Lord powerfully today. Amen. Kaya kayo po ay humanda. Take your notes. Amen. And I pray, amen, na mga telepono natin ay hayaan lang po natin kung nagla-live tayo, share natin sa family. But please make it on a silent mode. And at the same time, bigyan po natin ng paggalang ang salita ng Diyos sapagkat importante po ng salita ng Diyos. A few more minutes na I've been through a lot of watching testimonies ng mga binago po ng Panginoon because of the Word of God. Alam nyo, minsan ayaw nating ibuka ang bibig natin, pero alam nyo po na when you open your mouth and share the Word of God, lives are being changed. Yung mga kausap ninyo nababago, yung mga kausap ninyo, akala nyo nagkwento lang kayo pero hindi sila makatulog. Ang salita ni Lord na binitawan ninyo, nag-echo sa kanila. Kaya let's keep on proclaiming. Let's keep on talking about the Word of God. Share. Amen. Kaya ngayon pa lang may gagawin ulit ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sister Jen, hallelujah. Palakpakan po natin siya sa Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Good morning po sa bawat isa. Amen. Amen. Pakitapik naman ang katabi mo. Sabi mo, I'm so blessed that you are here. Amen. Are you truly blessed? Amen. Meron ba tayong baguhan? First time? Second time. First time ko siya nakita. Siguro na nagbakasyon kami, no? Amen. So before we start, I think it is fitting that we have to pray. Amen. We ask the Holy Spirit, amen, to continue to reign in our hearts. Hallelujah. Father God, in the name of Jesus, Lord, we acknowledge that your presence, Panginoon, is very present, O God. You are the leader, Panginoon, of this ministry, of this fellowship, Panginoon. Lord, nakikita mo po, Panginoon, ang takbo ng isipan namin, kung ano man ang nasa puso namin. Nawa, Panginoon, kami na dumating dito, Lord, ay
totoong 100% na nakafocus sa iyo, Lord God. Bigyan mo kami ng puso, Panginoon, na, Lord, a heart not of stone, but a heart of flesh. Lord, kung hindi pa man ganoon ka soft, gawin mo tong soft, Panginoon, and responsive to your word. Lord, sa taong ito, Panginoon, magagawa namin, Panginoon, ang kalooban mo sa aming buhay. Because, Lord, this life comes from you and only for you, O Lord God. Lord, I humbly ask for your anointing, Lord, to flow freely, Lord God, in my life. Ikaw pong makita, ikaw pong marinig, Lord God, through my life, Panginoon. At dito sa present na kasama namin sa church at sa online, Panginoon. Bless those who are nasa online. Nawa, Panginoon, next time, makasama namin sila ng personal, O Lord God. We bless you, we glorify you in Jesus' name. Amen. 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 Salamat sa opportunity. Amen. I think, if I could just remember, this is the second time. Second time na nakapag-tayo dito sa harap. Hindi lang sa pagkanta, kundi sa pag-share sa salita ng Panginoon. And then I remember the last time I was pregnant with Sam. And it was also January ba, Pastora? Oh, January din yon, kaya before nag-pandemic. Ilang taon na kaya yun. But, honestly, ayoko talaga. No, hindi naman sa I'm not capable. Natatakot ako. I don't know. Hindi ko na ma-explain kung bakit. Pero, as we say to the Lord, Lord, take my life, diba? Lord, I give you my heart. We just don't say it. Amen? We also do it. Amen? So, sabi ni Lord, nung nag-meeting kami, tapos sinabi ni Pastora, ang una sa leaders na mag-speak in front, hindi ako nag-react kasi alam ko naman talaga si Lord talagang kumikilos sa buhay ni Pastora. It's not Pastora but it's the Lord. Amen? So, sabi ni Lord, bakit ka pa aayaw? Ako naman ang magsasalita, you were just a vessel. It's a wonderful opportunity that we will be able to be used by the Lord. Amen? Sa ano-anumang paraan. Amen? So, for not today's video, but today's message from the Lord, ang title po is Open Doors. Amen. So, labasahin po natin sa Revelations 3 verse 8. Amen. Let's stand up and let's read the word. 1, 2, 3. I know your deeds. See, I have set before you an open door, which no one is able to shut. For you have a little power and have kept my word and have not renounced or denied my name. Amen. You may now be seated. Hallelujah. So, sa context of this verse, this is one part ng letter of Jesus to the church in Philadelphia. Amen. So, hindi yung Philadelphia church dito sa Bahrain, but yung historic Philadelphia church sa Asia Minor or present day, it is located in western modern Turkey or Turkey. So, isa siya sa mga churches. Ito yung part of the letter. Hindi na natin pag-usapan kung ano yung nasa letter. Basta, ang message kasi na that's struck, na ano sa puso ko, is the word or two words na open door. Amen? At may which no one is able to shut. Amen? Sa previous verse, which is Revelations 3, verse 7, sabi doon, and to the angel or the divine messenger of the church in Philadelphia, write, these are the words of the Holy One, the true One, he who has the key to the house of David, he who opens and no one will be able to shut, and he who shuts and no one opens. So, sino ba tong Holy One? Sino ba tong holds the key? It is Jesus. Amen. It is Jesus who's able to open the door. Sabihin mo sa katabi mo, open! Open! Amen? And no one can shut. Yes. Pag nasirado din, he who shuts, nobody can open. Amen? Because God has given Jesus, His Son, this authority. Amen? In heaven and in earth. So, alam mo yun, yung word na yun, it's so powerful na wala akong ibang maisip, ito lang. Sabi ko, Lord, let your message ma-explain sa bawat isa. Amen? So sabi ko, Lord, bakit ba ganito? Amen? So,
today is sabi ni Pastora, the last Friday, no? Nakausap ko si JP, sabi niya, last Friday na ba? Ang bilis ng panahon, ano? Ang bilis talaga ng panahon. Kaya pala naglagay si Lord ng seasons of, may mga New Year's, may mga birthdays, para magising tayo, no? Na, uy, malapit na pala ako mag 40 years old, mga ganon, di ba? Kaya kausap ko kanina, sabi niya, malapit na daw siya mag 40 years old. Alam mo yun, dahil because of our daily lives na parang mundane pa tawag nila, no? Yung ulit-ulit lang na pagising mo, tulog, gising. Alam mo yun, yung hindi mo na-realize na, oh my, 2024 na pala. So this is like an awakening sa atin ng Panginoon na total New Year pa naman, pwede pa tayong mag-New Year's resolution, di ba? Amen? Amen ba? Tapikin mo, katabi mo, ano ang New Year's resolution mo? Amen? Meron tayong mga hindi nagawa noong 2023 na gusto natin gawin para kay Lord. Amen? This is the message for, hindi lang para sa inyo, para din sa akin. This is an open door. Amen, sa bawat isa. Amen? So, the door is open wide. Amen? Amen. So, ano ba itong mga pintuan? So, maraming pintuan, no? Pero we will just tackle 3 lang. Kasi baka kung pag-usapan natin lahat, magagalit na kayo sa akin kasi nagugutom na kayo kasi malapit na mag-alas 12. Amen? So, first, we will discuss about the open door for evangelism. Amen. Nung binasa ko to, and then I researched about this verse, sabi ng isang commentarist na si David ang pangalan niya, na when you talk about door, sa Bible daw, it often speaks of evangelistic opportunity. So, ang mga basis, the verses was 1 Corinthians 16:9, 2 Corinthians 2:12, and Colossians 4:13. So, this is Paul writing to the church in Corinthians. So, i-open natin yung mga verses na yon. Next slide. So, sabi sa 1 Corinthians na, because a great door for effective work has opened to me and there are many who oppose me. 2 Corinthians 2:12. Now, when I went to Troas to preach the gospel of Christ and found that the Lord had opened a door for me. So, sa Bible daw, when it talks about open door, it is evangelistic opportunity. Amen? So, ano ang message ni Lord para sa atin? The door of evangelism is wide open to this church. Amen? Amen? Amen ba? Amen? Amen? There are almost 1.6 million ang population ng Bahrain. Tama ba ako? Hindi umabot ng 2 million. Ganon kadami ang mga tao dito sa Bahrain. Pero hindi ko alam kung ilang percentage lang ang Christians dito. So marami pa tayong taong pwedeng share ng salita ni Lord. Amen? Are you open for this? Amen? Yes. Diba? For me, in my clan, no, ang pinakaunang Christian sa family namin was my aunt. Yung the eldest, yung pinaka-eldest sa siblings ng nanay ko. Siya ang pinakaunang na saved sa pamilya namin. And the good thing was, hindi lang siya yung, I'm saved, akin lang to. Hindi. Kaya niya mag-travel ng 2 hours, 3 hours every weekend para puntahan lang kapatid niya. Ganon siya ka on fire para kay Lord. Na lahat ng mga kapatid niya, magulang niya, talaga, vocal siya to share the Jesus na nakilala niya, nagbago sa buhay niya. Kasi nakilala niya si Jesus when the time nung namatay yung husband niya. So, yung morning niya, yung na-turn into comfort, no? Jesus was her comforter. So, kaya yung kaligayahan, yung kasayahan, yung peace, talagang shinare niya sa mga kapatid niya. And then, hindi lang sa mga kapatid niya, napunta sa amin. I am the one of the, output or the blessing of those. Amen? No? It was really amazing sa family namin. So, kaya when we preach the gospel to this person, akala natin walang nangyayari. No? Parang wala namang nangyayari dito. In the natural eyes, no, sa ating natural eyes, walang nangyayari. Pero in the spiritual realm, there is something happening sa buhay nila. Amen? Amen? When I was in college, kasi hindi ako naniwala kay Lord when I was in high school kasi nga naghiwalay ang magulang ko. But sa college kasi, may mga classmates na akong makulit. Nagsishare ng 4 laws. Ewan ko kung meron kayo yung yellow na booklet. Oo. Ang kulit-kulit nila, no? Pero yung message nila, no, hindi ko sila pinapansin, but the message is, tama yung sinabi ni Pastor, it's ringing in your mind, in your thoughts. Kaya, wag tayong padala sa influence ng kaaway na, wag mo sabihin yan, hindi naman naniniwala, hindi nakikinig yan. It is the lie of the enemy. Amen? But the true fact,
no, ang totoo talaga, ano talaga siya, nag-ano siya sa mind ng tao nakikinig. Pati din si Onel, when we talk about how we came, no, na nagkaroon ng message sa amin, siya din, naalala din niya yung classmate niya sa college na nag-express, nag-share sa kanya about Jesus. Kaya huwag tayong give up, amen? Marami pang tao sa Bahrain, amen? Amen, may dalawang group of people, di ba, na kaya nating share ng gospel. Una, yung mga hindi natin kakilala, mga strangers. So, pag nagsasabi si Pastora, we preach the gospel, amen. Ito yung vision ng church, ito yung mission ng church. Sabi ko, Lord, paano ko gagawin yun? Ito, may dalawa akong anak, isa nakaano pa. Tapos sabi ko, Lord, gusto kong sumali doon sa mga ano, hindi ko naman pwedeng gawin kasi nga kasama ko yung mga anak ko. And then, when you really have this heart, no, to preach the gospel, God will open the door for you. Nung naglakad-lakad kami sa labas ng bahay namin, ay meron palang Pilipino doon sa cold store. Meron palang Pilipina doon sa aquarium, sa mga fish na store. Sabi ko, kung bubuksan mo lang talaga ang mata mo, God, meron palang mga open doors doon. Naka-focus kasi tayo sa siradong pintuan. Na negative palagi, negative. Pero once you change your perspective, no, nandun, open lang pala. Nandiyan na pa sa 1 year na kami sa Umalhasam. Di ko man lang nalaman. Tinanong ko pa nga yung nasa aquarium, ilang taon ka na dito sa work mo? 3 years. Ay, sabi ko, tama-tama yung mensahe ko. Kailangan open doors pala. Binuksan ni Lord ang pintuan. No? Amen. Sabi ko, Lord, babalikan ko tong Amen. Yan. Babalikan natin. Kahit bigyan lang natin sila ng pamphlets, we pray for them, we tell them, no, we don't know the impact and the power na tatanggapin nila or mangyayari sa buhay nila. Amen? Amen. Second group of people, yung makakilala natin, mga friends, relatives, pamilya natin, magulang natin, mga kapatid natin, no, mga better halves, asawa man or husband, di ba? Mga anak, mga pinsan, no, na hindi pa nakakilala kay Lord. Amen? I'm so blessed. I'm really blessed. Kapatid ko nakakilala kay Lord. Yung tatay ko, bago man lang siya kinuha ni Lord, talagang sabi ko sa kapatid ko na lalaki, sabihin mo kay Papa, kay Jesus lang tayo ha. Kasi mga ibang religion kasi yung mga kapatid niya. Sabi ng kapatid ko, huwag kang mag-alala, te. Jesus. Alam mo, nanigurado talaga ako na, kasi alam ko parang malapit na siyang mamatay. Kasi I've been a nurse for so long. Alam ko yung itsura na parang malapit na talaga siyang kunin ni Lord. Kaya sabi ko sa kapatid ko, huwag kang mamalis dyan. Sabi ko, kaya siguraduhin mo talaga na si Jesus lang talaga ang ano niya. Tapos sabi naman niya, oo, te. Jesus lang talaga. So, though malungkot na wala yung papa ko, but I'm so happy na ilang years namin siyang pinag-pray na, Lord, please save my father. Even though hindi man maganda ang sitwasyon namin because he abandoned us, high school pa ako, but no, he's still my father. Amen. Para namang, ang sakit naman nun na saya ko sa langit. Tapos, ang tatay ko ay nandoon sa, di ba? 2 lang naman ang pupuntahan natin kung mamamatay tayo. Amen? Walang number 3. 2 lang. Amen? So, parang, Lord, pag nagpre-pray ako, Lord, si Papa, Lord ka. Alam mo yun? But I'm so happy na talaga, Lord, thank you so much na, hindi man thank you so much kinuha mo si Papa, but thank you na kahit gano'n ang nangyari sa buhay namin, talagang sinabi niya talaga sa mga kapatid niya na ibang religion, si Jesus lang. So I'm so happy, amen? Amen? And meron din akong second testimony. I have this friend, no, na she has a big influence in my life why I became a worship leader. And then, nag-backslide siya kay Lord. Parang ang lungkot-lungkot ko kasi, alam mo yun, nag-backslide siya kay Lord for, I think, if I'm not mistaken, for 15 years. Sabi ko, Lord, tapos ang nangyari pa, pinutol niya lahat ng communication. Hindi naman uso chat noon. Hindi namin alam kung paano siya i-contact, message. Kung nagkikita kami, hindi kami niya pinapansin. Alam mo yun, lahat, pati magulang niya, ganon, grabe ang deception of the enemy sa buhay niya. So wala kaming magawa ko lang, Lord, hindi naman ako araw-araw nagpo-pray sa kanya, but really when I remember her, talagang pinagpo-pray ko siya kay Lord, Lord, sana mabalik siya sa paglilingkod sa'yo. Amen? Marami naman din ako mga wonderful testimony of those, pero ito yung pinaka-memorable recently lang kasi. Nung umuwi kami noong February 2023, nakita ko siya sa church, sa Davao. I'm so happy. Talaga, yung pagyakap ko sa kanya, tumulo talaga ang luha ko. Salamat, Lord. Alam mo yun, parang imposible sa tingin ng tao, pero kaya ni Lord. Amen? Kayang-kaya ni Lord na isave ang ating mga loved ones. Amen? Amen? Do you agree?
Amen. Kaya ni Lord. Amen. Kayang-kaya ni Lord. Because the door is wide open and nobody can shut. Gusto ni Lord na marami makakilala sa Kanya. Gusto ni Lord na marami tayong magsa-celebrate in heaven. Patapos man ang buhay natin dito sa mundong ito. Amen. When we see the news, no, mga current events, talagang malapit nang babalik si Lord. Amen. We pray hard. If you have the opportunity to talk to them, no, to pray for them. Kaya sa BS ko, talaga sabi ko, Dean, Shane, but there's opportunity. You have to open your mouth. Kaya pag sinabi si Shane, Day, ikaw mag-pray. Talagang hindi na siya matatakot, hindi siya mahiya, siya talaga mag-pray. Kasi this is an opportunity na, di ba, declare blessing. Nung pumunta ako sa bahay nila, Doy, talagang pinag-pray ko yung magulang niya. Talagang, ako pa nagsabi, Te, mag-pray tayo. Hindi siya makahindi. Alam mo yun, di ba? Kasi ngayon lang ang chance na makausap ko siya. Hindi na bula ng bukas, uwi na kami sa Bahrain. So alam mo yun, so we grab this opportunity na parang will be the last. Amen? So the door is wide open. Amen? I'm so happy for that, my friend, no? Mabalik siya. Na umuwi kami nung December, nasa stage na siya kumakanta. Alam mo yun, bumabalik na yung service. Pag kinakausap siya ng kapatid ko, gusto na talaga niyang mag-serve kay Lord. Alam mo yun, so, Lord, thank you so much. Marami pa ako mga friends, Lord. But we don't know the power of God to work in their lives. Amen. That's how powerful our God is. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Kung meron man kayong loved ones ngayon, no, I think it is fitting we will pray for them. Ngayon na. Amen. Let's pray for them. Come on, biyagatin nyo ang mga loved ones nyo, mga kapatid, magulang, better halves nyo. Let's pray. Come on, let's open our mouth. Let's pray to the Lord. Lord, let salvation come to our family, oh God. Lord, we believe, Lord, that the door is open. Open, Lord God, salvation come upon them in the name of Jesus. Lord, touch their hearts, Panginoon. Hindi lang nila makilala si Jesus as who He is, but Lord, Jesus, their Savior, their Lord, their Redeemer, their Peacemaker, their source of everything, oh God. Lord, we dedicate them to You, Lord God. Lord, mga pamilya namin, Lord God, mga relatives namin, mga kasama namin sa trabaho, mga friends namin, Lord God, mga BFFs namin, Lord God. Lord, nawa, Panginoon, makilala ka lang ng lubusan and they will serve You, Lord God, until their last breath, Panginoon. Hallelujah. This we pray in Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. So next, open door of spiritual growth. Amen. So bakit spiritual growth? Amen. Hindi tayo mga bonsai, no? Ano bang bonsai? Yung mga dwarf na halaman. Amen. Bata pala ako, Kristiyano na ako. Kasi magulang ko, Kristiyano siya, diba? Pero hindi ako lumaki talaga na 19 years old ako nung talagang totally I dedicated my life to serve the Lord. Tapos, nung mga elementary ako, may nakikita ko na yung mga kasama namin sa church. Elementary ako, hanggang ngayon, nakikita ko pa rin sila sa church. Alam mo yun? Pero ang problema, hindi sila ganun kalago. Nakakalungkot. Amen? Ilang taon na tayo sa church, ilang verse lang din ang alam natin. Aray! Diba? Naalala ko yung nakilala ko, sabi niya, malapit na akong magganitong edad. Ano bang nagawa ko kay Lord? Natanong na ba natin ang sarili natin doon? Hindi naman ibig sabihin magpapastor tayong lahat. Amen? Alam mo yung meron kang, it's not the works that will save us. Amen? But out of, sabi niya kanta, how you shed your blood for us. Ganito kalaki ang ginawa ni Lord sa buhay natin. This is how He has blessed us. He loved us. Nawa naman may ibalik tayo kay Lord, amen? As an expression, no? Hindi lang tayo nagsasabi, I love you, Lord. Kaya may makanta na iniwasan ko yung I love you, Lord. Kasi parang feeling ko lang. Hindi ko na-express in actions ang I love you. Kasi ang I love you kasi dapat hindi lang, may kanta pa nga, more than words, di ba? O, di ba? More than words ang I love you, amen? Hindi naman sa hindi ko love si Lord. Kanang kulang pa ba? Para sa akin lang, ha? So when we say, I give you my heart, tapos sabihan ni Lord, gawin mo to, mag-pray ka, magbasa ka ng Bible, oh. Anong nangyari? Natulog. Nag-FB. Di ba? Open door of spiritual growth. Amen? Tapikin mo mga kapatid, tapikin mo mga katabi mo, sabi na, open door of spiritual growth. Hindi tayo bonsai. Amen? Hindi tayo bonsai na Kristiyano. Amen? 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 Amen?
2024 na. Matatapos na daw ang mundo sa 2050. Sabi na 2030 daw, ano na daw, ganito, marami silang predictions, no? But si Lord lang nakakaalam. Amen? So let's read in Philippians 2:13. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Ito yung isa sa mga paborito kong verse. I always claim this. It is God who works in us para gawin ang purpose niya sa buhay natin. Amen. Siya naman nagko-convict sa atin, no? 'Di ba? Uy, wag mong panoorin yan. Hindi maganda yan. 'Di ba? Magbasa ka ng Bible. As the Holy Spirit is telling us, 'di ba? Amen? Amen? Ulit ko itong sinasabi, no? I am really inspired by Miles Monroe. 40 years, every year, kailangan matapos niyang basahin yung Bible from cover to cover. 40 years niyang ginawa. Nung nalaman ko yun, oh my, ilang taon ako kay Lord, hindi ko man lang nabasa ang Bible. I was really challenged. Sabi ko, kailangan basahin ko din itong Bible, di ba? Para malaman ko kung ano ba talaga sinasabi ng mga pastor, totoo ba talaga itong religion na ano natin. Ganun ang thinking ko dati. And I learned to read the Bible. Tapos ko yung Bible, gusto ko pa siyang basahin. Alam mo, the hunger is so deep. Amen. Sana ganun din tayo. Amen? Amen? Do we know? Amen? Marami tayong verses nakakapitan. Hindi yung, Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. Yun lang ang verse natin na alam. Paano pag ibang problemang darating? Jesus is the same yesterday, today, tomorrow. Ganon ka din, Jesus is the same na din, di ba? Amen? Meron akong friend, sabi niya, ito yung mga books ko. Gusto pa niya, bigyan ako ng book. Pero, hindi man niya nabasa ang Bible. Ang sarap sabihin. Hindi ko lang sabihin kung sino, malapit kasi sa akin eh. Nung umuwi ako sa Pinas, ang sarap sabihin, magbasa ka nga ng Bible, hindi mo nga nabasa. Pero, ano man, no? Pero, kailangan din nating basahin ang Bible. Amen? Amen. Hindi ko na tanongin kung sino nakatapos magbasa ng Bible. Amen. Importante ang Bible. Amen. Importante ang Bible. Amen. Kaya, yan, open door. Agree ba kayo dito that we need spiritual growth? Amen? 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 Kailangan natin si Lord. Amen? Especially in this time. Amen? Ang daming taong nadidepress. Amen? Ang daming taong nagtitink ng negative. Amen? Because kulang. Kulang sa salita ni Lord. Kulang sa time to be in the presence of God. Amen? Nung last na-discuss ko din dito was to be filled no, in the presence of God. No, paano? Prayer. Yung effective para sa akin, ano, yung meron kami music kasama ng mga anak ko para at least man lang hindi sila makarinig sila ng worship songs, di ba? Hindi sila masyadong maligalig. Amen? Para din, imbis na magalit ako, nakarinig ako ng Jesus. Alam mo yon, that for our spiritual growth, amen? Because we love the Lord. Amen? Lahab ba natin si Lord? Mahal ba natin si Lord? Amen? Bakit, may mga hindrances. Hindrances, bakit hindi tayo nag-grow? Amen? Next slide, please. So, una, we think that we are unworthy. This is a deception of the enemy. Sinasabi ng kaway, alam ko yung ginawa mo. I know what you did last summer. I know what you did yesterday. But, di ba sabi sa salita ng Panginoon na even though, while we were yet sinners, makasalanan pa tayo, still, Christ died for us. Amen? Ano pa bang kasalanan ng hindi kayang patawarin ni Lord? Amen? So, kailangan natin ng word ni God so that itong panglaban natin sa mga deception ng kaaway. Kasi kung wala tayong hugot, di lang hugot ng mga emotions, no? Hugot sa salita ng Panginoon, how can we, the weapons for the enemy? Amen? Amen? So, pag sinabi ng kaaway na you are unworthy, sabihin mo, ikaw ang unworthy. Si Sasa lang I am worthy. Amen? I am blessed. I am loved by God. Amen? 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 Kung matuto tayo, may friend ako, negative thinker kasi ako. Palagi yung sinasabi. Kung marunong kang mag-think ng negative, matuto ka din mag-think ng positive. Amen? Hindi lang puro tayo na to dwell sa negative. Amen? Siguro ganito ako, optimistic person ako. Pero God is impressing in my heart. Kung marunong kang mag-isip ng negative, i-train mo ang sarili mo, mag-think din ng positive. Amen? Dalawa, there's two, poles attract negative. Meron din talagang positive. Amen? I cannot say na walang fear. Meron talaga ang fear, meron yung mga doubts, but it will not reign
Hindi siya ang mag-reign sa buhay natin. What will reign in our hearts? The Word of God. Amen? That He loved us. Yan, that we are called for His purpose. Amen? Yun ang dapat maghari sa buhay natin. Amen? Amen? Pangalawa, no time. Busy. No? Ouch, ako din busy. Pero, kailangan talaga priority si Lord. Amen? At actually, magkadugtong lang ito yung pangatlo. Not priority. No? Ang daming mga goals sa Facebook, sa Instagram. No? Anong tawag nila dyan? Life goals. No? Gusto kong puntahan ng lugar na to. I want to buy this. I want to be like this. No? Naabot mo na lahat. Pero kay Lord, wala kang nagawa. Amen? Hindi tayo ganon. Amen? Tabihin mo sa katabi mo, hindi tayo ganon. Amen? Amen? Ano pa't nakuha natin yun, na-achieve natin yun, pero wala naman doon ang totoong kaligayahan. Amen? Ang totoong kaligayahan lang natin is, we give God the glory. Amen? Sabi dun sa Isaiah that, He gives peace daw to those who stayed in His presence. Amen? If we stay in the presence of God, the peace is there. When we are out of it, alam mo na mangyayari sa'yo. Amen? The peace is not there. The true happiness is not there. Amen? Marami tayong mga nakilala ko sa Panginoon na Christian sila, pero ginagamit nila ang pagiging Kristiyano to achieve the worldly desires, which is not tama. Amen? We don't run in that. We don't do that. Amen? Because that is carnal things. Amen? We are here, we have the purpose para kay Lord. Amen? And then, kung i-bless man tayo ni Lord, magandang trabaho, praise God. Amen? Hallelujah. Amen? Magandang negosyo, mga blessings para kay Lord. Amen? So that kailangan din natin ng trabaho, kailangan din nating may kainin araw-araw, masupply ang pangailangan ng ating pamilya. Amen? But huwag nating kalimutan na kailangan nating unahin si Lord. Amen? Amen? I'm so blessed na maaga-aga kong nakilala si Lord na bata pa lang ako, naayos na yung palang perception ko in life na ano nga ako sa mga kasama, mga classmates ko. Kasi, ito na narating nila, nandito na sila sa ibang lugar, ito na ang mga profession nila, yung career nila so blooming. Ako blooming din sa bahay, di ba? Ako lang ang nag-abroad na nagbantay ng aking mga anak. Nag-OFW. Kaya pag nauwi ako sa Pinas, tinatanong ako, anong trabaho mo? Bantay bata. 163. Pero I'm happy naman to serve my family. Amen? At saka, I have time to serve the Lord. Amen? Ang importante, hindi ang sasabihin ng tao. Ang sasabihin ni Lord. Amen? Sabi dun sa Matthew 7, saan ba yun? 7:21, hindi ko nailagay dun, na sabi nila, Lord, Lord, Lord. Pero sabi ni Lord, di ko kayo kilala. Uy, sakit nun, no? Ang kilala lang daw ni Lord, those who do the will of the Father. Amen? Huwag tayong ganun, amen? Pagdating natin sa langit, sabi ni Lord, who you? Who me? Amen? We don't approve these hindrances, amen? But we approve the calling of God in our lives. Amen ba? Amen. Amen. Hallelujah. Last, amen. Okay na ba kayo dyan? Last is open door of blessings. Amen. Ito na. Amen. Ito na. Blessings. Amen. God is able to bless us. Amen. He is so generous. Amen. At sa lahat ng ang daming verses for blessings, ang daming verses for wealth, but ito ang pinakagusto ko at pinakapaborito. Amen. Sa Romans 8:32. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Amen? If kaya nga ibigay ni Father God, si Jesus sa atin, that we are so sinners, and sino ba tayo sa harap ni Lord? Paano pa itong mga malilit na bagay, kaya din ibigay ni Lord sa atin? Amen? Amen? Malit na bagay, ano ba yan? Sabi ni Lord, ano ba yan? Gina, malit na bagay. Chicken! Amen? Amen? Kalooban ni Lord.
Amen? Kalooban naman talaga ni Lord na ibigay niya ang kanyang anak. Amen? Ibibigay niya ang mga kalooban niya para sa atin because He knows this is the best for us. Jeremiah, di ba? For I know the plans I have for you, says the Lord. Says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. Amen? Sabi sa Bible din na it is the Lord who gives us the ability to get wealth. Amen? Amen? Agree ba kayo doon? Amen. Siyempre, sa sitwasyon mo na parang, Lord, totoo ba yung sinasabi mo? Parang hirap ng buhay ko ngayon Pero kasi nung mga pa ako, nag-aaral pa ako, marami yung hirap ng buhay. Mahirap i-spell ang word na hirap. Talagang hirap talaga. Kasi gusto ko makatapos ng pag-aaral. Bahala na, basta Pero I love to serve the Lord nung 20 pesos lang pera ko for this araw na to. Okay na, basta pagdating pa sa church, i-offering pa. Alam mo yun? Pero, sabi ko, Lord, totoo ba talaga ang sinasabi nila that you will bless us? Alam mo, totoo talaga. Amen? Na when I look back, wow, God is so gracious. Amen? Kaya niya gawin sa akin to, kaya niya gawin sa'yo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kaya ni Lord. Kaya ni Lord. Ano ang kailangan natin? Healing? Reconciliation of our family? Financial blessings? Ano pang klase? Amen? Kaya ni Lord. Amen? 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 Palapakan natin si Lord. Amen? Hallelujah. Kayang-kaya ni Lord yan. Amen? Basta tayo maging matapat lang kay Lord. Amen? Sabi sa Psalms, di ba? 37:25, I have been young, and now I am old. Yet I have not seen the righteous forsaken, or his children begging for bread. Amen? Kayang-kaya ni Lord yan, hindi tayo pababayaan. Nandun ang sikreto, secret righteous. Amen? Patuloy tayong maging matapat kay Lord, faithful kay Lord. Yes, ang hina natin, ang dami nating failures, but the Lord is gracious. Amen? The Lord loves us so much. Amen? Kayang-kaya ni Lord baguhin tayo. Amen? Nakakatuwa nga yung mga kakilala ko sa Pinas Pag umuwi ako, sabi nila, ate, iba ka na talaga ngayon. Kahit magsalita. Wow naman. Diba? Sabi ko sa asawa ko dati, ano pong nagustuhan mo sa akin? Maldita man ko sa... Sabi Bisaya, maldita yung bata. Alam niyo na yun. Mataray, because of my expression. Expression ng mata ko, yung kilay, alam mo yun. Kaya tinatanong ko siya, ano pa nagustuhan mo sa akin? Marami. But siyang will ni Lord para sa akin. Amen? Blessed din ako. Isa sa mga blessings sa buhay ko. Kasi, amen? Kasi ang pangarap ko talaga noon, Lord, bigyan mo ako ng husband na kasama ko siyang maglilingkod. Amen? Yun lang ang ultimate prayer ko dati. Lord, kung maka-abroad ako, yes, thank you. Pero yung number one na prayer ko talaga, Lord, gusto ko. Kasi I came from a broken family. Kaya ayaw ko na yung family ko din. Yung prayer ko kay Lord, Lord, kung mag-aasawa ko at maghihiwalay lang kami, ayoko na mag-asawa. Di ba? What's the point? Di ba? Gusto ko, mag-asawa ko, Lord, pero gusto ko kasama ko siyang maglilingkod. Amen. God is gracious. Sabi ni Lord, chicken. Amen? Di ba? Oo, amen. Sabi ko, Lord, matanda na ako, Lord. Nasa 30 na, kaya hindi nga ako nagtrabaho para makaanak. Pero God is gracious. 3 beses ako nabuntis, di ba? Di ba pag mga ibang, hindi Kristiyano, masakit magsalita, huy, matanda ka na, 30 ka na, kailan ka mag-asawa? Masakit kaya sa babae yun, kailan ka magkakaanak? Diba? But God is gracious, amen? Binigyan niya ako ng asawa, binigyan ako ng 2 anak, amen? So, parang sabi ni Lord, yan na, binigay ko na sa'yo. What else can I do? I will serve the Lord, amen? We will serve the Lord, amen? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, we will serve the Lord. We will serve the Lord, amen? The door is open. Amen? The door is open, amen? Or, meron ka palang meron pinapagawa si Lord last year sa'yo, 2023, pero yun nga, tao na fail, hindi mo nagawa. The door is still open. Amen? Amen? Buksan mo ang mata mo kasi bukas na ang pintuan. Amen? Ang buksan natin yung ating mata, the naked eye, the spiritual eye, and the eye of our understanding.
Amen? Buksan natin ang ating mga mata. Akala natin sirado pero bukas pala. Tayo lang pala ang sarado. Amen? Kailangan nating buksan ang ating isipan. Amen? Because, no, ano pa, naging Christian, parang, meron ako nakilala, sabi niya, parang ang lungkot ko kasi matanda na ako, nakilala ko si Lord. Buti pa kayo, bata pa kayo, nakilala niyo si Lord. Sabi ko, ate, may time pa. May time pa, amen? 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 May time pa, amen? Kaya tayo nabubuhay kasi mayroon pang purpose si Lord sa buhay natin. Amen ba? Amen. So next verse, sabi to Revelation 3:8, balik lang natin basahin. I know your deeds. See, sabi ni Lord, diba? Challenge ni Lord. See, tingnan mo. Tingnan mo. I have set before you an open door, which no one is able to shut. For you have a little power and have kept my word and have not renounced or denied my name. So what is our encouragement from the Lord? The door is open, but kailangan nating, kasi it is the parang assessment ni Lord sa Philadelphia Church. Sabi niya, for you have a little power. Alam ni Lord ang mga kakayahan natin. Alam ni Lord ang mga limitations natin. Amen? Alam ni Lord ang mga weaknesses natin. Pero alam ni Lord kung paano niya tayo palalakasin, paano tayo magawa niya sa atin ang kalooban niya. Amen? Amen ba? Ito ang gagawin natin, have kept my word. Kaya nga sabi ko, isa sa mga open the doors is the spiritual growth. Amen? That because we need to keep the word of God. Because sa panahon ngayon, marami ng seduction or mga deception of the enemy. Diba? Maraming mga false na mga preachers na kailangan maging aware tayo. Hindi tayo lang share ng share. Hindi natin alam, ano pala, ibang religion pala yun. Diba? Amen? So that's why we have to know the word of God. And have not renounced my name. Hindi ibig sabihin to na, you will serve Jesus or not, papatayin ka namin. Hindi ganito. Amen? Hindi ganun. Wala pa tayo sa point na gano'n, di ba? Or denied my name. But pag nakikita ang glory ni Lord. Amen? Hindi yung doble cara. Amen? Na palagi ako dito na kailangan in my words, in my temper, kailangan si Lord ang nag-glorify. Amen? 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 May friend nga ako dati, sabi ko, bakit ba hindi na lang tayo kinreate ni Lord na ganito? Mabait. Sabi niya, oo nga, no? But, di ba sabi dun sa yung blind na bata ba yun? Tinanong siya, kasalanan ba niya o kasalanan ng magulang niya, bakit siya naging blind? Hindi. So that the power of God will be seen upon this life of this Kasi nagkaroon siya ng miracle, nakakakita siya ulit, diba? So, kung meron mang kakulangan sa buhay mo, mga weaknesses, God is able, no? God is able to transform us. God is able to change us. God is able to uplift us. Amen? For the glory of His name. So that when we have the time to encourage other people, alam mo, ganyan din ako. Di ba? Nakaka-relate ka. Amen? Nakaka-relate ka kasi ganun din ang mga weaknesses natin. Amen? And we fall short from the glory of God. We need God. Sabi nga sa next slide, it is not a matter of great strength, not great ability, but great dependability. Samson had great ability, but poor dependability. A little strength faithfully used means more than much strength flashily and fitfully used. Amen? Kaya in-highlight ko yung great dependability. We depend upon the Lord. Amen? Amen ba? Amen. Kung meron man tayong mga kulangan, mga shortcomings, it's up to the Lord. Amen? Kaya tayong baguhin ni Lord. Amen? Kung kilala niyo kung sino ako noon, masabi niyo, oy, ikaw na pala yun ngayon. Binago na ako ni Lord. Amen? For the glory of His name. Amen? So, the door is open. Amen? The door is open. Ang tanong is, next slide please. Do you want to come in? Gusto ba natin to? Amen? Hindi lang tayo spectator, bukas ang pintuan. Ang tanong, papasok ka ba? Papasok ka sa door for maraming kaluluwa. No, you want to be involved in sharing the gospel of God. Amen? Papasok ka ba in spiritual growth? Amen? Papasok ka ba those blessings? Hindi lang natin, baka hanggang tanaw lang tayo. Amen? Come in, kapatid. Amen? Grab this opportunity. Hindi ko man alam, ngayong taon ba ito mapufulfill, 2024 or next year ba? Only God knows. Amen? Amen? Amen. Let's pray.
Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord, for you are so gracious in our life. Lord, ano ba ang meron sa amin, Panginoon? Bakit mahal na mahal mo kami, Lord? But we are so honored, Lord, and so thankful, Panginoon, na binibigyan mo kami ng chance, O Lord God. Nawa, Panginoon, these doors, hindi lang kami titingin sa doors na to, but we will come in, Panginoon. Lord, we will lay aside, Panginoon, those heavy things, Lord, mga extra baggage, mga negative things, oh Lord God, and we will come, Lord God, walang mga bagahe, but we will come inside, Lord God, of your presence, Lord, of the opportunity, of the blessings that you have stored for us, oh Lord God. Lord, sabi mo sa salita, Lord God, that we can do all things through Christ who gives us strength. Lord, we depend upon you, Panginoon. Lord, na magagamit mo ang church na to, JCS, G.O. Barin, for your greater glory, for your greater purpose, oh Lord God, this 2024, Panginoon. Lord, hallelujah. Lord, we are your people, Lord God. Lord, gawin mo, Panginoon, ang nararapat sa aming buhay, oh Lord God. Lord, we depend on you, oh Lord God. At Panginoon, nawa, Panginoon, sa susunod na mga Friday, Lord God, marami kami, Panginoon, na magsaserve kayo, Lord. Lord, you will raise up more leaders in this church, Panginoon. Lord, more workers in this ministry, Panginoon. Lord, hindi lang kami uupo, but Lord, we will do, Lord God. We will act, Panginoon. We will not just say that we love you, but we will, Lord, be in action, Panginoon, an action of love, speaking love, Panginoon, with action, oh Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa salita mo, Panginoon. Ikaw pong mag-glorify sa lahat. We bring back all to you the glory, the praises, and honor in Jesus' name. Amen and amen.